And the man will not receive except what he worked for. That is the law of Allah. This is the law of God, that you will not receive except what you work for. So if you do good, you will get the good result, and if you do bad, you will get the bad result. Kung ginawang mabuti, balik sa iyo mabuti. Kung ginawang masama, balik sa iyo masama. The law of God will never change it. Paniniwala sa Islam, sa Quran, whatever you do, you will get the reward for this, and whatever you do evil, you will get punished for this, unless God forgives you. And God will not forgive you some of the sins which is you did wrong to the people. Kung ginawa masama isang tao, kaya si Diyos hindi siya patawad sa'yo dahil na ginawa masama sa isang tao. Dapat pupunta ka sa tao, mag-sorry ka sa kanya. Halimbawa na yung dati na minsan na maraming beses na yung example ko, sa labas ng Catholic Church, benta ng gamot para sa laglag, para sa paglaglag, yung papatay ng bata. Tapos ano ginawa nila? Papatayin nila na yung bata, galing sa tiyan ng babae, tapos tapon sa basura. Tapos saan ka papunta? Papunta sila sa pari, sa simbahan. Tapos bibigyan ng pera sa pari para yung pari patawa sa kanya. Hindi tama, mali yun. Una-una si pari isang tao katulad ng ibang tao, hindi pwede siyang patawad. Si Diyos lang patawad. Yung tagapaglikha. At ito ng kasalanan na yun, napatayin mo yung anak mo, sarili anak mo, tapos na yun, hingi mong patawad kay pari, kaya si Diyos hindi patawad sa'yo. Yung bata lang pwede patawad sa'yo sa araw ng paghukom. Kaya sa Quran sabi ng Allah sa Quran, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. And then the infant will ask, the slave, the female infant will be asked, what sin you were killed? So male or female, whoever yung bata na pinatay mo, magtanong siya ng Diyos sa kanya, anong kasalanan mo? Bakit na sila pinatay sa'yo? So ito ng kasalanan yun, malaking kasalanan na patay ng sarili anak mo. Tapos, hingi mo patawad kay pare. Mali yun. Si Diyos yan, kahit sa Biblia yan, yung katulad sabi ko sa Quran, walay salinsan illa masa, and the man will not receive except what you work for. Whatever you work, you will get the result of this. Good work, good result. Bad work, bad result. What you sow, you will reap. If you sow a good plant, you will get the good plant. You sow the seed of the bad plant, you will get the bad plant. And even in the Bible, it said in the Torah, in the Old Testament, the father will not pay the iniquity of the son, and the son will not pay the iniquity of the father. The soul that sinneth shall die. Very clearly. The soul that sinneth shall die. The soul that makes sin will die. So it is not correct that the sin of Adam was coming to children of Adam. No. The original sin has no place in the religion of prophets. Even the Quran, the last book. No way that the Adam sin was going to his children. No, that's injustice. God will not do this. All children born is without sin. Every child born, lahat ng mga bata na pinanganak, walang kasalanan. Hindi pwede yung kasalanan ng Adam yung sa lipat sa mga anak ni Adam, no. Mali, maaral. At hindi rin pwede ng kasalanan na tapos, kahit nang gagawin mo lahat ng kasalanan tapos tubos kay Jesus, mali pa rin yun. Injustice. Because kung ginawa ng ganitong batas ng Diyos, yung mga mabuti at yung masama, parehos yung result, hindi pwede. Yung kung ginawa ng buhay mo mabuti, dapat punta ka sa pareso. Ginawa mo masama, dapat punta ka sa impyerno. Kung kahit buong buhay mo gawa mo masama, tapos ito, buong buhay niya gawa ng mabuti, ito, dalawa ko ipapunta sa pareso, hindi tama. No justice. Katulad sa school, may mga student, work hard. Pass. Yung mga student, tamad. Loko-loko, fail. Dapat fail. Yan, pantay. Yan, justice. So, hindi yan pwede. At yung tanong ko, bakit si Diyos nasabi ng yung mga pastor, yung mga pari na Diyos papunta sa lupo para maging tao, para ligtas ng tao? Hindi tama. Si Diyos, malakas si Diyos. Kahit si isang presidente, pwede siya patawan ng lahat ng tao sa kulong. Okay, libre kayo lahat. Wala nang prosa.
Bakit hindi pwede si Diyos na patawad sa mga alipin niya? Okay, pwede siya sabihin, okay. Bakit kailangan pa si Diyos na pahirapan siya na papunta sa lupa, maging isang bata, tapos gata siya yung sa nanay niya, tapos mag-diaper siya, tapos gagawin niya? Kain siya, inom siya, pagod siya, takot siya. Katulad din sa Biblia. Gusto na yung mga tao na babatuhin kay Jesus. At tapos tago si Jesus. Anong Diyos? Bakit kailangan tago si Jesus? Si Diyos, kung Diyos siya. Bakit kailangan na tago siya para hindi masaktan? At tapos huli nila kay Diyos, tapos inumin yung Diyos yung suka, tapos magpako, tapos papatayin. Bakit ginawa niyang Diyos ganito sa sarili niya? Kung gusto niya patawad sa lahat ng tao, okay, patawad lahat kayo. Okay na, wala na. Tapos na. Mabilis lang. Yung dakilang Diyos, magilikha ng lupa, langit, lahat ng bagay, tapos maging tao, hindi pwede yun. May powerful si Diyos, pwede siya patawad kahit sino man. Pwede siya papatay lahat kung gusto niya. Pwede siya ibigay ng patawad sa lahat. Okay lang yan sa kanya, dahil siya yung boss. Wala siya may ibang boss na magtakos siya doon. Hindi, siya yung boss. Siya yung likha, tagapaglikha si Diyos. Siya yung gusto niya, anong gusto niya gagawin, pwede. At kung yung sabi ng pastor na magpari na maging Diyos siya, tapos papatay siya, tapos sabi nila na isa lang Diyos, kung si Diyos siya, kung patay na siya dito sa mundo, wala na Diyos. 1 minus 1 is 0. Sino buhay sa kanya na yun? So, maraming question, walang sagot. Okay? Kung siya yung Diyos, tapos patay na, wala na. Bakit mundo hindi napatay? Bakit tao hindi napatay? Diyos patay na. So, hindi pwede. At isa pa, yung huling na bagong naisip ko na yun. Halimbawa, si Diyos papunta sa lupa katawan tao. Parang Jesus, di ba? Tao si Jesus. Si Diyos, siya papunta sa lupa katawan tao. Tapos pangalan niya Jesus na yun. So si Jesus is not actual. Dahil yung si Diyos papunta sa tao, katawan tao, tapos patay, balik siya Diyos. Si Jesus hindi original. Parang pelikula lang. Parang bida lang. Hindi actual. Dahil si Diyos na katawan tao, si Jesus. Balik siya sa Diyos. So si Jesus, you don't believe in Jesus anymore. Hindi kayo maniniwala sa Jesus. Dahil si Diyos papunta sa lupa, balik siya Diyos. So Jesus is only a character. It is not actual person. But we believe that Jesus is actual person. Propeta, alipin ng likha ng Diyos. Si Diyos, hindi siya tao. Hindi siya katawan tao. Si Holy Spirit is isang anghel. Siya yung likha ng Diyos sa paliwanag. Si Jesus, tao, alipin, anak ni Maria, likha ng Diyos sa alikabok, sa tubig. At wala siyang tatay. Katulad si Adam, walang tatay, walang nanay. Si Jesus, meron tatay, meron nanay, walang tatay. Si Jesus, meron nanay, walang tatay. So, si Jesus, anak ni Maria, alipin ng Diyos, propeta. Si Holy Espiritu, anghel, pangalan niya, Anghel Gabriel, likha pa rin ng Diyos. Si Diyos, hindi siya ama, siyang Allah, siyang tagapaglikha. At lahat ay sambahin sa Kanya.